Pareho nga ba ang kulto at simbahan? Meron nga bang tunay na mabuti at masama sa dalawa? Gandang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Isang mapagpalayang araw mga kasiyasat. Welcome sa isang panibagong episode ng Social Lens, kung saan titingnan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Ano pang hinihintay nyo? Tara, problemahin natin. Ang mga kasapi ng kulto, tunay bang masasama? O may mga kwento pa na hindi pa natin alam? Mga religious leaders, lahat ba ay may pang-abuso? Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga paratang ito? Alamin natin. Ayon kay Emil Durkheim, ang relihiyon ay isang pinagsamang sistema ng mga paniniwala at gawain na nagbubuklod sa iisang moral na komunidad na tinatawag na simbahan. Ano sa palagay mo ang ibig niyang sabihin dito, kasiyasat? Talakayin natin. Naisip parating ni Durkheim na ang relihiyon ay hindi lamang nakasentro sa paniniwala sa isang makapangyarihang nilalang. Kasama rito ang pagbuo ng nagkakaisang paniniwala at matatag na tiwala sa isa't isa. Kahit na sabihin natin ang pagkakaroon ng kolektibong paniniwala at katapatan sa isa't isa ang nagbubuklod sa maraming komunidad, may ilan sa kanila na sumasalungat sa mga nakasanayang gawain at paniniwala ng lipunan. At ito ang kadalasan nagdudulot sa pagtawag sa mga grupong ito na kulto. Ang mga grupong ito ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at hindi madaling unawain na religious group at kadalasang itinuturing na masama, mapanganib at mapanlinlang. Paano nga ba natin mauuri ang mga reliyosong grupong ito? Tara, pag-usapan natin. Ang relihiyon bilang isang organisasyon ay maaaring suriin sa tatlo: ang iglesia, ang simbahan at ang sekta. Ano nga ba ang kahulugan at pagkakaiba nitong tatlo? Una, ang iglesia, isang malaking burokratikong organisadong relihiyon na bahagi ng Estado at kadalasan ang karamihan o lahat ng mamamayan ay tinuturing na miyembro nito. Hindi kailangan sumali ang mga tao dito, sa halip sila'y otomatikong nagiging miyembro mula sa kapanganakan nila. Ang pagiging miyembro dito ay obligado at madalas pinagbabawal ang pagsunod sa ibang relihiyon. Ito ang nagtatakda ng relihiyon ng bansa o estado. May ilang iglesia sa mundo ngayon, tulad ng Islam sa Saudi Arabia, Katolikong simbahan sa Espanya, Simbahang Lutheran sa Sweden at Simbahang Anglican sa England. Sa kabilang dako, ang simbahan naman ay isang malaking burokratikong organisadong relihiyon na nakapaloob sa lipunan, ngunit hindi formal na bahagi ng estado. Ito ay tinuturing na mainstream o pangunahing relihiyon kung saan ang kanyang mga gawain at doktrina ay tinuturing na pamantayan ng lipunan. Ang pagkakaiba ng church at iglesia ay ang pagiging voluntaryo ng pagiging miyembro ng simbahan. Karaniwang nagiging miyembro ang isang individual dahil ang kanilang magulang ay miyembro na. Sila'y pinanganak na may iisang denominasyon at karaniwang itinuturing ang kanilang sarili bilang miyembro nito. Kahit na hindi sila maging aktibo sa kanilang pananampalataya, maliban na lang kung sila'y mag-convert o iwanan ang relihiyon ng lubusan. Sa huli, ang mga sekta naman ay mga maliliit na religious groups na mayroong ibang gawain at paniniwala kung ihahalin tulad natin sa mga nakagawiang kultura sa lipunan. Sila ang tinatawag na outsider o outgroup. Sila'y kadalasang nilalarawan bilang mga grupong may salungat na mga turo o laban sa mainstream na reliyosong grupo. Madalas ang mga grupong ito ay tinutunggali ang umiiral na kultura, lumalayo mula rito o kaya naman nais nilang talikuran ito.
May ilang sekta naman na tinitingnan ng lipunan bilang makasalanan at nais itong baguhin. Meron ding mapanirang termino na tinatawag sa mga sekta, at ito ang salitang kulto. Itinuturing at tinitinawag lamang sila na kulto kapag ang kanilang mga turo ay salungat o laban sa mga dominanteng grupo ng relihiyon, at kung itinuturing nila itong kaaway. Saan nga ba nagsimula ang ganitong pagtingin sa mga grupong ito? Tara, alamin natin. Ayon sa pag-aaral nila Richardson, Yinger at iba pa, ang salitang kulto ay umusbong bilang pagsalungat sa umiiral na kultura o kaya'y tanging isinasama ang usapin ng mga kulto sa konteksto ng relihiyon. Makikita natin ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, dinala nila ang Kristyanismo na naging relihiyon dito. Sinubukan ng mga Kastila na alisin at pigilin ang paglaganap ng mga katutubong paniniwala at gawi sa bansa dahil itinuring nila itong pagan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagan? Ang salitang pagan ay ginamit nila upang ilarawan ang mga polytheistic o animistic na paniniwala ng mga katutubo na itinuring ng mga Kastila bilang kakaiba o labag sa kanilang paniniwala. Subalit, may mga pagkakataon ng syncretism kung saan pinagsama ang mga katutubong paniniwala at Katolisismo. Ang ganitong pagsasama ng mga kultura ang nagbukas ng pintuan sa iba't ibang anyo ng pananampalataya. Ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng iba't ibang anyo ng paniniwala na madalas ay nagpapaalab sa mga hidwaan dahil sa pagkakaiba sa mga tinakdang doktrina ng Katolisismo. Mahalaga ang pag-unlad ng mga grupong ito sapagkat sila ang nagpasimula sa pag-usbong ng mga independent na grupo sa Kristiyano sa kasalukuyan. Paano nga ba binibigyang kahulugan ng lipunan ang salitang kulto? At ang pagiging kasapi nito? Pag-usapan natin. Ayon kina Delon at Richardson, nitong mga nakarang taon, sumikat ang salitang kulto na kadalasang ginagamit sa paglalarawan ng mga grupong unfamiliar, hindi kinagugustuhan o di naman kaya kinakatakutan ng karamihan. Ayon naman sa artikulo ni Spike, sa Pilipinas, nakakabit na ang mga salitang strange, scary at dangerous sa kulto at mga miyembro nito. Meron pa ngang mga alingaw-ngaw o bali-balitang may mga grupo ng misteryosong tao na nangangatok sa mga bahay-bahay at pinupugutan ang ulo ng sino mang magbubukas ng pinto. Dagdag pa ang isang viral tweet na nagsasabing nahuli at nakunan daw ang mga salarin ng surveillance cameras. Ngunit makikita rito ang biglaan na lamang na pagsulpot at pagkawala ng mga salarin. Ipinahiwatig na ang mga ito raw ay may supernatural powers at ang iba naman ay naniniwala na nagaan yung hayop ang mga ito. Bukod sa laging paglalak ng gate at mga pintuan ng mga lokal, nagsimula na rin silang maglagay ng mga proteksyon at panangga gaya na lamang ng mga katolikong imahe at rebulto, asin, holy water, nakabaliktad na walis, suka at tabo, na pangpalis ng mga demonic powers ng mga paggalagalang miyembro ng kulto. Dito, naipapakita na may mga tao pa ring naniniwala sa presensya ng mga espiritu, ng supernatural realm at demonology o paniniwala sa demonyo o masasamang espiritu. Walang malawak na definisyon ng salitang kulto sa Pilipinas, na kahit ang Senate hearing na patungkol sa kaso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ay kinailangan pang kumonsulta ng mga senador sa mga eksperto upang malaman ang katangian ng isang kulto. Sa sinabing Senate hearing ay binilangkas nila ang mga elemento ng kulto. Una, labis na pagkontrol sa pamamagitan ng mahigpit na mga patakaran at matinding parusa at pagsupil sa malayang pag-iisip. Pangalawa, mga hindi pangkaraniwang gawain na naiiba sa normal, nakasanayan at sa batas ng lipunan. Pangatlo, may karismatiko pinuno na nanghihikayat at naguudyok ng bulag na fanatisismo at paniniwala. Gayunpaman, hindi lahat ng pangkat ng relihiyon na mayroong mga elementong kagaya sa nabanggit ay isa ng kulto, dahil hindi lahat ay pasok sa pamantayan na ito. Meron namang mga tinatawag na kulto kahit na hindi sila nakakapinsala at may mga pagkakataon pang beneficial sila sa kanilang mga miyembro. Ngunit may iba pa ring maaaring magdulot ng kapamakan
sa kanilang pisikal, mental at espiritual na kagalingan. Ano ang ibig sabihin nito? Tara, talakayin natin! Halimbawa, isa sa mga pinag-uusapang pangkat reliyon sa Pilipinas ay ang Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Apollo Kibuloy na naniniwalang siya raw ang appointed Son of God at kasalukuyang wanted ngayon ng FBI. Siya ay kinasuhan ng Federal Grand Jury ng United States District Court ng sex trafficking dahil sa kanyang pamumwersa, panloloko at pamimilit ng mga bata at may wastong gulang at ang pagpupuslit ng mga malalaking pera. Isa pang halimbawa ay ang pagkakahuli at pagkakaaresto ng leader ng religious group na SBSI na si Senyor Aguila, pati na rin ang 12 miyembro nito, para sa umunay panggagahasa, perasang pagpapakasal sa mga menor de edad at ilang patong ng kaso ng human trafficking at child abuse. Dahil dito, napalakas lamang ang kasalukuyang pagtingin ng mga tao sa iba, naiiba at maliit na religious group dahil napukaw na naman ang atensyon at mga usapin tungkol sa panganib na dala ng isang kulto at kung paano nila ito gustong parusahan bilang isang buong organisasyon. Halimbawa na lamang ay ang pagbubuwag sa mga ito o di naman kaya'y ang pagtawag ng mga pangalan na hindi ka nais-nais. Bilang parehong makontrobersyal na pinuno ng mga religious groups, si Kibuloy at Aguila ay merong ilang magkakatulad na katangian. Pareho silang nagtataglay ng karisma na isang mahalagang katangian sa paghatak at paghikayat sa kanilang mga tagasunod. Ating titingnan ang konsepto ng karisma ayon sa pag-aaral sa sosyolohiya. Batay sa mga pag-aaral nila si Land, Friedland at iba pa, tinalakay nila ang karisma na may kaugnayan sa mga institusyon bilang isang pakiramdam ng pagkamangha at mga karismatik na pinuno bilang tagapaghatid ng posibilidad. Sa pag-aaral naman ni Wilner, inalarawan niya ang matibay na ugnayan sa pagitan ng leader at ng mga tagasunod niya, kung saan nakikita ng mga tagasunod ang kanilang leader bilang isang taong may supernatural o divine powers, nagpapakilos sa kanila na tanggapin kaagad ang kanilang mga ideya at kusang loob na sundin ng mga ito. Ang matinding damdamin nito ay masasalamin natin sa kadalasang nakikita natin na reliyosong pagsamba, puno ng emosyon, tulad ng sindak at paghanga. Kaya, ang mga karismatik na pinuno ay mahusay sa paghikayat at pag-akit ng mga tao sa pamamagitan ng paglahad ng isang nakapanghihimok na kwento o pangitain tungkol sa hinaharap, na kadalasang kinikwento nila bilang maliwanag at masagana. Pinaparamdam nila sa mga tagasunod nila na makakamit nila ang isang bagay kapag ito'y ginawa nila ng sama-sama. Halimbawa, ang mga worship masses na pinangungunahan ni Kibuloy na hinihikayat ang mga miyembro na magsama-sama sa pananampalataya. Ito'y nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa grupo, nagbibigay pag-asa at sense of purpose sa mga miyembro. Paano kaya to sasagutin ng collective effervescence ni Durkheim? Ano nga ba ang kahulugan at connection ng collective effervescence dito? Pag-usapan natin. Tinukoy ni Durkheim ang collective effervescence bilang isang matinding emosyon na nararamdaman ng mga kasapi ng grupo at shared consciousness na makikita natin sa loob ng mga ritual at seremonyang panrelihiyon. Ang pag-awit ng mga panalangin ng sabay-sabay at pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga personal challenges at redemption sa mga misa ay lumilikha ng isang setting na kung saan nakadadama ng matinding bugso ng damdamin at magkakasamang kamalayan ang nakakarami. Ang collective effervescence ay nagpapatibay sa koneksyon sa pagitan ng mga tagasunod at ng pinuno, na ginagawang mas accepting ang mga miyembro sa mga utos at pangako ng pinuno, kahit naman na mukhang kaduda-duda sila. Ang konsepto na ito ay lalong nagiging makabuluhan kapag tinignan natin ang kaso ng mga maliliit na reliyosong grupo tulad ng SBSI at Kingdom of Jesus Christ. Ang mga grupong ito ay pinamumunuan ng mga charismatic leaders na madalas ay ginagamit ng kanilang karisma at impluwensya upang manghikayat ng mga tagasunod sa pamamagitan ng kanilang mga pangako ng kaligtasan mula sa mga end of the world o pangako ng isang mas mataas na layunin. Ang ganitong gawain ng mga charismatic leaders ay nagbibigay daan sa isang proseso ng panghihikayat na kung saan ang mga miyembro ay nasasailalim sa impluwensya ng grupo.
Hindi lahat ng mga scholar ay sang-ayon na ang mga charismatic leaders ay laging manipulative o na ang kanilang mga tagasunod ay lubusang na brainwash. Halimbawa, ayon kay Jail Cornelio, ang pagtawag sa isang grupo na kulto assumes that people are brainwashed. Isa itong mapanganib na pagtingin sa kanila. Base sa pagsusuri ni Cornelio sa SBSI, ang mga miyembro ng grupo na kanyang nakita sa mga interview ay tila matalino at nakikilahok sa mga gawaing pag-unlad, tulad ng edukasyon at kabuhayan. These are not the signs of a stupid religious group, ani ni Cornelio, at dagdag pa niya na ang kanilang dedikasyon ay maaaring nagmula sa mga bagay na nagawa ng simbahan o organisasyon para sa kanila. Tingnan naman natin ngayon ang koneksyon ng Elaboration Likelihood Model sa ating talakayan. Sa Elaboration Likelihood Model o ELM na binuo ni na Richard Petty at John Casipio, pinaliwanag kung paano ang mga mapanghikayat na mensahe ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pananaw ng isang tao sa dalawang paraan, ang central route at ang peripheral route. Nakapaloob sa central route ang masusing pagsusuri sa mga arguments at evidence na ipinapakita at ang pagbuo ng reasonable na opinion batay dito. Sa kabilang banda, ang peripheral route ay tungkol sa pagbuo ng opinyon sa mga bagay na batay sa paligid gaya ng itsura o reputasyon na pinagmulan ng impormasyon, kaysa sa mga kahalagahan ng mga argumento mismo. Sinasabi ng ELM na ang pagbuo ng opinyon ng isang tao ay maaaring maapektuhan ng both central at peripheral, at ang route na kanilang tatahakin ay depende sa iba't ibang factor tulad ng kanilang motibasyon, kaalaman at ang sitwasyon kung saan sinabi ang impormasyon. Batay sa Central Route Elaboration Likelihood Model, napagtanto ng mga miyembro ng SBSI ang kredibilidad at kahusayan ng mensahe ni Senior Aguila, kasunod ng mga kasakunang nangyari sa Surigao na nagpaniwala sa marami na malapit na ang end of the world. Ang pangako ni Senior Aguila na kaligtasan sa mga sumali sa kanyang grupo ay nagpapahayag ng mas mapanghikayat na mensahe sa mga tagasunod. Kung kaya't dapat nating unawain ang karisma bilang isang complex at dynamic na phenomenon na maaring magdala ng parehong positibo at negatibong epekto sa lipunan. Kahit na may mga scholar na nagsasabi na hindi laging manipulative ang mga charismatic leaders o na hindi laging na-brainwash ang kanilang mga tagasunod, may iba namang pinupunto ang mga masasamang epekto ng religious abuse na maaaring mangyari sa anumang reliyosong komunidad. Ang religious abuse ay tumutukoy sa paggamit ng pwersa, kontrol o pagsasamantala ng isa pang tao sa isang spiritual context. Maaari itong nasa anyo ng pisikal, emosyonal, sexual at espiritual na pang-aabuso. Maaari rin itong manggaling sa isang leader ng religious group o maging sa isang miyembro na gumagamit ng espiritual o reliyosong paniniwala upang mag-exert ng kapangyarihan sa isang tao. Habang pinag-uusapan natin ang pang-uubuso sa reliyosong minorya, mahalaga rin na pagtuunan natin ng pansin ang mga kaso ng reliyosong pang-aabuso na inuulat sa simbahang Katoliko. Dapat nating suriin kung paano nasasalamin ng mga kaso na ito ang pang-aabuso ng kapangyarihan, paglabag sa karapatan ng tao, at ang pagsira sa tiwala ng mga tao na nagpapakita ng pang-aabuso sa relihiyon. Kung pagtitimbangin ang kaibahan at ang pagkakapareho ng malalaki at maliliit na religious groups o kung tawagin ay kulto, magbibigay kami ng ilang halimbawa ng mga maling gawain at pang-aabuso sa katungkulan ng ilang pinuno sa reliyosong Katoliko. Una, ayon sa artikulo ng Rappler, si Cardinal Angelo Becciu ang pinakamatandang opisyal ng simbahang Katoliko na humarap sa paglilitis sa hukumang Vatican. Siya ay hinatulan noong Desyembre 16 sa kaso ng embezzlement at fraud at sinintensyahan ng 5.5 taong pagkakakulong. Pangalawa, ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, tinanggal ng Santo Papa na si Pope Francis ang isang pari sa Borongan, Eastern Samar dahil sa mga paratang ng child sexual abuse. Ang naakusahang pari ay kinilala bilang Pio Aclon, dating nakaistasyon sa Borongan. Siya'y sinuspinde mula sa kanyang tungkuling klerikal habang isinasagawa ang investigasyon sa mga paratang. Ang desisyon ng Santo Papa ay inihag ng Diocese of Borongan sa pamamagitan ng official statement na tinawag na Informationis Cosa. Ang dokumento ay may pirma ni Councilor
Father James Abella at may petsang July 18. Ito'y nagsasaad ng pagkakatanggal ni Aclon sa kaparian. Ang pahayag ay nagsasabi ng pagkakatanggal ni Pio Cultura Aclon sa estado klerikal ng Diocese of Berongan ayon sa Santo Papa Francis. Sa makatuwid, si Aclon ay hindi na isang pari at hindi na maaaring magsagawa ng priestly ministry sa simbahan, dagdag pa rito. Pangatlo at panghuli, sa dokumentaryong pelikula na may pamagat na Philippine Sins of Father na ipakita ang mga maling sexual na pag-uugali ng 3 Katolikong pari. Ang retiradong arsobispo na si Oscar Cruz na namumuno sa National Tribunal of Appeals ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas ay nagsasabing marami siyang natatanggap na reklamo patungkol sa sexual na pang-aabuso ng ilang kaparian, kabilang na rin ang ilang paratang ng pedophilia. Nalaman din sa dokumentaryong ito na ang ilang paring Pilipino ay hindi tumutupad sa kanilang panata ng buhay walang asawa at ang pagiging ama. Nung tinanong kung obligado raw bang mag-report ang mga obispong Pilipino tungkol sa mga paratang ng sexual assault sa otoridad, ay dapat na raw ipaubaya ang lahat ng pagsisiyasat sa simbahan, sagot ni Father Archocoso. Sinabi niya rin na ang isang tao ay inosente hanggat hindi ito napapatunayan. Kaya naman pinangangasiwaan ng simbahan ang mga kaso ng may pag-iingat at mabuting pagpapasya para na rin sa maprotektahan ang dignidad at mabuting pangalan ng mga pari at ng mga biktima. Dagdag pa niya na tanging ang simbahang Katoliko lamang ang maaaring magpulisya sa mga pari nito. Ano kaya ang masasabi ng symbolic interactionism sa ating talakayan? Tara, alamin natin! Ang symbolic interactionism ay isang perspektiba na nag-aaral kung paano nag-i-interact ang mga tao sa lipunan at kung paano sila nagbibigay ng kahulugan sa kanilang mga karanasan. Ang lipunan, ayon sa lente ng symbolic interactionism, ay may papaliwanag batay sa kung paano ito nararanasan ng mga tao. Ibig sabihin, ang ating realidad ay ating nilikha sa pamamagitan ng mga simbolo at kahulugan na nabuo natin sa pakikipag-ugnayan araw-araw. At ito ang tinatawag nating socially constructed reality. Kaya naman mula rito, masasabi natin na ang pang-aabuso sa relihiyon ay nagmumula sa simbolikong kahulugan na itinatalaga ng lipunan sa mga pinuno ng reliyosong grupo, gaya ng mga pari, klero o mga pastor. Ang mga tao sa lipunan ang nagbibigay sa kanila ng matataas na pagpapahalaga at pagtingin dahil itinuturing sila bilang mga kinatawan ng banal na nilalang na dapat igalang at pasalamatan. Kung kaya't ang pagpapahalaga at pagtingin na ibinibigay ng lipunan sa mga miyembro ng relihiyon ang nagbibigay rin sa kanila ng kapangyarihan, otoridad at pagkakataon na abusuhin ang kanilang mga tagasunod. At ito'y nangyayari sa simbahan, sekta, at iba pang pangkat panrelihiyon. Kaya naman ang mga pinuno ng relihiyon ay dapat na may pananagutan sa kanilang mga aksyon at pag-uugali. Hindi dapat sila nakakataas o nakakatakas sa batas dahil lamang sa hawak nilang kapangyarihan. Dapat pa rin nilang harapin ang parusa ng kanilang mga ginawa. Ika nga ni Heller, nobody joins a cult. Nobody. They join a good thing and then they realize they're fucked. Walang sino man ang sumasali sa isang kulto. Sumasali sila sa isang magandang bagay at kalaunang mapagtatanto nila na sira pala ang sistema nito. Sa ganitong pagkakataon, ang mga nangangahas na sumuway sa sugo ng Diyos ay titiwalag hindi lamang sa presensya ng Diyos, ngunit pati rin sa kanilang espiritual na pamilya ay itatanggi sila. Pinapatunayan nito ang isang sosyolohikal na pananaw. Ang relihiyon ay hindi lang basta paniniwala sa isang Panginoon o pagsunod sa isang tao. Ito rin ay tungkol sa komunidad ng mga tagasunod na pinagsama-sama ng mga kabutihang katangian at katapatan. Dito, mapapabulaanan natin ang sabi-sabi at pananaw na mapanganib ang pagiging kasapi ng isang kulto. Dahil ang mga kulto ay hindi likas na masasama. Bagkos, ang kanilang mga pinuno ang dapat managot sa stereotypical na paniniwala na ang mga grupong ito ay nakapipinsala sa lipunan. Hindi makatarungang sisihin o husgahan ang mga miyembro ng isang kulto base sa gawain at pag-uugali ng kanilang leader,
Dahil maaaring hindi nila ito inaasahan o sa una pa lang ay hindi na sila pumayag sa mga gawain at pag-uugaling ito. Ikaw kasiyasat, ano ang pananaw mo sa kulto? Sa pagtatapos ng ating series, naway may natutunan kayo mga kasiyasat at laging pakatandaan, things are not always what they seem. Sama-sama nating pag-aralan ang lipunan.